Ang mapayapang kabihasnan ng Kondak ay sinakop ni King Octon sa pagnanais na mapasakamay ang Crown of Sabak na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Ang mga mamamayan ng Kondak ay sa pilitan niyang pinaghuhukay para hanapin ang Eternium para mabuo ang Crown of Sabak. Dahil sa kalupitan ni King Octon, isang bata ang umalma na si Heret. Nang papatayin na si Heret, naglaho ito at napunta sa mundo ng wizard na tagapangalaga ng mundo. At sinabing siya ay pinili na maging isang champion. Ang Crown of Sabak ay nabuo na. Siya namang pagdating ni Teth Adam habang ginagawa nila ang seremonya ay makikita na ang palasyo ay gumuho at ang lungsod ng Kondak ay nawasak. Makalipas ang 5,000 taon ng Kondak ay ibang-iba na, ngunit ito ay hawak pa rin ng mga mananakop na Intergang na hangad na makuha ang Crown of Sabak. Ang grupo ni Adriana na isang archaeologist ay pinuntahan ang lugar kung nasaan ang korona. Sa pagpasok nila sa loob ng kuweba ay nakita nila ito, siya namang pagsulpot ng mga Intergang at binawi sa kanya ang Crown of Sabak. Dahil alam niyang papatayin din sila, mula sa harap niya ay binasa niya ang isang salita na Shazam na nagpalabas kay Teth Adam. Ang mga kalaban ay madali niyang naubos, ngunit sa paglabas niya ay bumungad pa ang mas maraming kalaban. Ang lahat ng ito ay madali niyang napatay, pero isa sa mga ito ay buhay pa at napasabugan siya ng isang mineral na Eternium na kanyang pagkawalan ng malay. Sa bahay ni Adriana ay nagising siya. Nalaman niya mula kay Amon na anak ni Adriana na 5,000 taon na ang nakalilipas mula noon. Ang lugar ng Kondak ay kailangan ng bayani para makaalis sa pagkakaalipin sa mga mananakop na Intergang, subalit tinanggi niya na hindi siya isang bayani. Sa paglabas niya ay nakita niya ang kanyang statue at nakita niya rin ang mag-ina na si Amon at Adriana na ginigipit ng mga Intergang, kaya nilapitan niya ang mga ito at pinagpapatay. Mula sa malayo may nakita pa siyang kalaban, hinulag niya mula sa itaas at siya namang pagdating ng Justice Society, si Hawkman, ay iniligtas ang inihulog ni Adam. Ang mga tao ay hindi masaya sa ginawa ni Hawkman. Ang laban sa pagitan ni Adam at ng Justice Society ay nagsimula na. Sa una ay kinakaya, kaya ni Dr. Fate at Hawkman si Adam at dumagdag pa si Cyclone na gawa niyang mapatalsik ang tatlo. Siya namang pagdating ni Atom Smasher, dahil sa laki nito ay nabaon si Adam, ngunit sa paglabas nitong muli ay madali niyang naitamba si Atom Smasher. Sa ginawa niya ay natuwa ang mga tao at nagmistulang nanalo siya sa labanan. Mabilis din siyang umalis at ang Justice Society ay nilapitan si Adriana para itanong ang Crown of Sabak. Nakumbinsi siya at dinala ang mga ito kay Teth Adam. Sinabi niya kay Teth Adam na hindi siya isang bayani, ang ginawa niya dati ay hindi hustisya kundi paghihiganti na kinasira ng buong Kondak. Samantala sa bahay nila Adriana ay naroon ang grupo ng Intergang at si Ismael. Hinahabol nila si Amon na may hawak ng Crown of Sabak. Sa paghabol nila dito ay nadakip nila ito, ngunit siya namang pagdating ni Adam at iniligtas ang bata. Nang hinahabol na ni Adam ang mga Intergang, si Ismael ay sumulpot sa harap ni Amon at hinanap ang korona, ngunit hindi niya ito nakita at sinama na lang ang bata. Habang winawasak ni Adam ang mga kalaban, napansin niya na nawala si Amon, kaya hinabol niya ang mabibilis na sasakyan na hinihinala niya na dala si Amon. Samantala ang Justice Society ay tumulong na rin sa paghahanap sa bata. Napakalayo na nang napuntahan ni Adam, ngunit hindi niya ito natagpuan. Mula sa bahay ni Adriana, bitbit ni Hawkman ang dalawang Intergang para malaman kung nasaan ang bata. Dinala ni Adam ang mga ito sa kalangitan. Inilaglag niya ang isa sa mga ito at sa takot ng isa ay nagsalita siya kung nasaan ang bata. Dahil sa patuloy na pagpatay ni Adam ay naglaban sila ni Hawkman. Sa pag-aaway nila nasuntok ni Adam ang Crown of Sabak na itinago ni Amon sa bahay nila. Dinala nila ito sa ship ng Justice Society at gusto nila itong itapon mula sa malayo, ngunit hindi pumayag si Adriana hanggat hindi nila naililigtas ang kanyang anak na si Amon. Kaya nag-decide silang puntahan ang lugar. Habang nagpaplano sila sa paglipag, si Adam ay winuwasak na ang mga kalaban. Ang lahat ng mga kalaban ay winawasiwas niya, ngunit napatigil siya nang bumangga sa purong Eternium na panangga ng kalaban. Ang buong team ay nasa loob ng, ngunit hindi nila mapasok ang bilog kung nasaan si Amon at ang mga Intergang. Si Ismael ay hiningi ang crown kapalit ng buhay ni Amon. Kaya gustong ibigay ito ni Adriana, ngunit ang Justice Society ay hindi sumangayon, kaya pinigilan nila si Adriana, pero tinulungan siya ni Adam na pigilan ang mga Justice Society. Inabot niya ang Crown of Sabak kay Ismael pero hindi niya pinakawalan ang bata. Babarilan niya na ito nang bumukas ang bilog na panangga. Siya namang napigilan ni Adam ang bala sa pagtama kay Amon nang isusuot na ni Ismael ang korona. Ginamit muli ni Adam ang kanyang kapangyarihan na nagwasak sa Kondak. 5,000 taon na ang nakalilipas. Mabuti na naroon ang Justice Society at sinalag ang puwersa at hindi mamatay ang iba nilang kasama. Sa pangyayari ay nasakta ng batang si Amon, kaya dinala nila ito sa medical bay. Samantala nakita ni Atom Smasher ang Crown of Sabak.
At si Hawkman tinanong kay Adam kung sino si Hurt. Sinabi nito na si Hurt ang totoong napili ngunit ibinigay sa kanya ito nang makita siya na nag-aagaw buhay nang salakayin sila ng kawal ni King Octon at kinamatay ng kanyang ina. Pinatay si Hurt ng mga kawal ni King Octon at dahil dito nagalit si Adam na kanyang ama na sanhi ng pagkawasak ng Kahndaq. Sa pag-uusap nila sinabi ni Adam na mas mabuting na kay Hurt na lang ang kapangyarihan. Pumayag na siya na sabihin ang salitang Shazam at nagbalik sa dati niyang anyo. Mula sa sekretong lugar sa ilalim ng dagat ay dinala nila si Adam kung saan maraming tao ang nakahimlay. Si Adam ay nakalagay sa isang aparato na hindi siya maaaring makapagsalita. Si Dr. Fate ay nakikita ang pangitain ng pagkamatay ni Hawkman kahit patapos na ang mission at nakakulong ng muli si Teth Adam. Napagtanto ni Adriana sa pagbaliktad nila ng Crown of Sabbac ang sinsabi ni Ismael na death is only path to life, lumalabas na kinuha niya ang batang si Amon sa dahilan na papatayin siya ni Adam na magpupunta sa kanya sa Rock of Finality na magbibigay sa kanya ng sobrang lakas na kapangyarihan. Sa kailaliman tinutukoy ng mga demonyo na sila ay mayroon ng kasing lakas ni Adam na si Ismael na maghahari sa buong Kahndaq. Sa pagsabi ni Ismael ng salitang Sabbac naglalaho ang Crown of Sabbac na hawak ng Justice Society at paglabas ng demonyong anyo ni Ismael. Na-detect ng Justice Society ang isang demonyo kaya pinuntahan nila ito ngunit sa paglapit pa lang nila ay napabagsak na ang kanilang sinasakyan. Pinagtulungan nila ito gamit ang sama-sama nilang kapangyarihan na gagawa nilang mapatamba ito. Nasugatan ito ni Hawkman pero nagawa nitong makabawi at madali nitong mawas-iwas si Hawkman. Dahil sa nakitang pangitain ni Dr. Fate minabuti niya na mag-isa niyang labanan ang demonyong anyo ni Ismael. Inatake niya ang Sabbac at nagpakilala bilang Sorcerer of Agent of the Lords of Orders ngunit habang inaatake niya ang kalaban alam niyang hindi niya ito kaya matalo kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para buksan ang aparato na nagkukulong kay Adam. Na alam niyang kayang tumalo sa Sabbac, nilalabanan ni Adam ang mga sundalong bantay at nakatakas. Si Dr. Fate ay nagawa ng masaktan ng kalaban kalaunan ay napatay siya sa pagtunaw sa katawan nito. Sa pagkakaupo ng Sabbac sa trono isang malakas na aura mula sa langit at pagsugod ng Justice Society, bago pa man sila makalapit isang malakas na pagsabog ang nangyari. At paglabas ng napakaraming mga kalansay si Amon ay hinihikayat ang bawat tao na ito na ang pagkakataon na lumaban at lumaya. Samantala si Adam ay nagbalik na habang pinapahirapan si Hawkman ay sumulpot siya at pinatilapon ang Sabbac. Ang dalawa ay naglaban ngunit hindi ito kinaya ni Adam at madali siyang nasusugatan kaya tumulong na si Hawkman gamit ang helmet ni Dr. Fate na gawa niyang malinlang ang kalaban. Gamit ang teknik ni Dr. Fate na gawa niya itong mahawakan at paghawak ni Adam sa sungay nito gamit ang buong lakas ay hinati niya ang Sabbac at natunaw. Samantala ang lahat ng tao ay sumisigaw ng kalayaan at handang lumaban. Sa pagkakapatay ni Adam sa Sabbac ay pagkalaho ng napakaraming kalansay. Ang mga tao ay nagbubunyi. Si Adam ay winasak ang trono ng hari ng Kahndaq at sinabing ito ay mali at sinabi pa niya na laging may bayani ang Kahndaq at mananatili ito. Ang kailangan ngayon ng Kahndaq ay isang protector. Sa pasasalamat ni Adriana na nabanggit niya ang pangalan na Teth Adam ngunit sabi ni Teth Adam ito ay isang makaluma na. Sa sumunod na senaryo lumabas si Amanda Waller tinawag si Teth Adam bilang Black Adam binalaan siya na hindi siya pwedeng lumabas sa lugar ng Kahndaq isang pagkakamali niya ay magsisisi siya ngunit sinabi ni Black Adam na walang sinuman sa mundo ang kayang pumihil sa kanya. Sa huling bahagi nagpakita si Superman. Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more video updates.